Depende yan sa case. Sinusubukan muna ang conservative management tulad ng immobilization, physical therapy, gamot, at injections bago mag-surgery. Ang operasyon ay ginagawa kapag hindi na gumagana yung conservative management. Pag sobrang sakit o naaapektuhan na ang normal na galaw ng pasyente o yung tinatawag na activities of daily living. Pati yung quality of life ay bumababa. Pinaghahandaan ng isang orthopedic surgery, unang-una, kailangan ma-explain sa pasyente at relatives kung para saan ang surgery. Para ma-prepare physically, mentally, emotionally, spiritually, and syempre financially. Pinapagawa yung mga labs, imaging tulad ng MRI, X-ray, at clearance para siguradong safe. Depende sa procedure. Kapag fracture, hinihintay mag-heal, maximum of 3 months. If sports injuries, minsan umaabot ng 9 months to 1 year. Lalo na kapag gusto bumalik sa sports ng pasyente. Kapag spine surgery, depende sa severity. Kung release ng mga tendon, 2 weeks lang. If excision ng mga bukol, depende sa result ng biopsy. Kapag joint replacement, maximum 3 months din, pero case-to-case basis. Napakahalaga ng physical therapy after ng operation kasi ito yung susi para maibalik yung normal na lakas ng muscle at mapagalaw at maging confident yung pasyente. Number 1, hindi pa siya pwedeng itapak biglaan. Kailangan makita muna natin kung talagang fully healed na siya. Kasi hindi mo rin siya pwedeng matagalan na immobilize. Kailangan pinapagalaw mo na yung mga joints para hindi rin mag-atrophy yung muscles. And then, kumbaga, unti-unti na pinapalakas mo yun para kapag pwede na siyang mag full weight bearing, hindi na mahihirapan mo siya. So, kumbaga yung confidence na lang of doing kung ano yung pinapagawa sa. Okay, meron kasi tayong tinatawag na post-traumatic arthritis. Kahit hindi operahan o operahan, yun yung komplikasyon. Pero kung nilalagyan ng mga bakal, merong phenomena na tinatawag na kapag yung pasyente, may sinasabi na sumasakit. Pero sa iba, hindi naman nila nararamdaman. Hanggat maaari, wag patatagalin yung nararamdaman, para ma-assess properly yung pasyente. Case-to-case basis dahil ang pain ay subjective. Pero before, during, and after the surgery, meron tayong mga binibigyan ng mga pain relievers, di ba? Or para maging komportable yung pasyente. So, case-to-case basis, sa mindset ng pasyente. So, bago mo simulan yung procedure, kailangan bigay mo yung timeline, Tapos po, dapat masunod yung, after surgery, masunod yung protocol ng rehabilitation. So, kung masusundan ng mabuti ng pasyente yung protocol, then nandun tayo sa proper timeline. Lahat po ng surgery may risk, Pero ang hangad ng surgeons na ibalik ng 99.9% recovery ng pasyente. Meron kasing successful surgery but after nun may mga complications na nangyayari sa pasyente which is uncontrollable already. So far, yung mga successful surgeries, ito na yung mga napapalakad mo, napapa-return to sports mo, lahat ng klase, bali, fracture, dislocation, sports injuries, yung mga joint replacement, hip and knee, yung mga spine, yun yung mga medyo delikado kasi, So, ang kailangan kasi talaga doon is with proper coordination. So, lahat ng multi-specialty or yung mga sinasabi natin specialists kung kinakailangan siyang makita, para mas maganda yung approach dun sa pasyente. Kasi pag spine, hindi mo yan talaga magagalaw ng basta-basta. So, with all the proper, communication nandun sa team, papaganda natin yung pasyente.
Actually, sa hospital natin, meron tayong mga affiliated ng mga agents, no? Which we only call them kapag ipapa-schedule na yung pasyente. Kung mga elective, mas madali kasi mas magkakaroon ng panahon to prepare, no? Yung mga emergency, no? So, yun, tatawagan mo sila. Pag available sila, di okay. Pag hindi, kung ano yung available natin dyan ng mga natirang mga pins pwedeng gamitin, yun ang gagawin. Yung sa emergency, ano kasi, room, no? So, we have yung resident on duty, yung emergency doctor, yung consultant. So, sila muna yung first line, no? Kapag kailangan talaga ng specialist, katulad ko ng orthopedic surgeon, i-advise sila yung pasyente na kailangan bang ma-operan or hindi. Kung hindi malaman ng kung resident on duty yung nandoon sa ER, kung hindi niya malaman, tatawagan nila. Pagka nandun naman yung ER consultant, usually, alam na niya kung kailangan i-admit or hindi. So, pag emergency talaga, may mga nangyayari na pumupunta ka agad, lalo na kapag multiple injured din. Okay, number 1, agad magpa-check up para hindi lumala yung injury o yung condition. Pangalawa, huwag ipawalang bahala ang persistent na pananakit ng buto o kasukasuit. Pangatlo, syempre kailangan tamang pagkain, sapat na bitamina, ehersisyo, yung maagang sikat ng araw at kumpletong tulog ay nakakatulong upang panatiling malakas at lumusog ang katawan. Ang values ng mga doktor dito sa Metro South Medical Center, inuuna ang kailangan ng pasyente. Inuunawa at ine-explain ng mabuti kung ano yung karamdaman na meron sila. No, sa akin as orthopedic surgeon, kailangan kong ma-explain mabuti kung bakit ito yung sinasabi kong treatment strategy na kinakailangan ng isang pasyente. Otherwise, magkakaroon tayo ng problema kapag hindi nila naiintindihan. So, kailangan naiintindihan natin kung saan nanggagaling yung pasyente. Sa orthopedic surgery, mahirap kasi magastos. Kahit may HMO or card ang pasyente, hindi covered ang implant. So, yun ang nagpapabigat sa kanila. Kung mas pipiliin nila na pumunta sa government hospital, we let them go. Kung dito sila magsistay at hindi sila handa para doon sa bakal na yun, we do conservative management and explain kung ano yung mga pwedeng komplikasyon. Number 1, of course, hindi ko naman inaasahan na kaparehas sa pinanggalingan kong ospital sa Philippine Orthopedic Center ang mga nurses kasi mahina or mababa ang census natin ng orthopedic cases here. But alam mo naman kung gaano ako kapasensyosa sa staff ng Metro South, no? Kung kailangan turuan, tinuturuan. Pero minsan, kahit turuan, kung hindi talaga nakafocus, no, mahirap. So, doon nagkakaroon ng problema. Pero most of the time naman, no, nagkakaroon ng magandang communication. So, ako, I prepare my surgery. Kung one day, kahit sinong duty, basta sinasabi ko kung ano yung kailangan. No? And then, kapag may extrang mga kailangang mga instructions, kinakausap ko before the surgery. Yung competence kasi dapat lahat talaga tayo meron nun eh. Regardless kung specialty or non-specialty yung hospital. Kasi we're built, dapat yung tinatawag na we work under pressure and we remain efficient.